Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang tuluyan na natakot. Tuluyan na nga ba itong nagtakaw? Sapagkat natakot sa ICC, natakot sa Interpol, natakot dito sa ating kasalukuyan. Presidente Bongbong Marcos, kagalang-galang itong si Digong. Ay talagang ano ngayon? Nasaan ang iyong mga maisog or mautog na pangontra dito ho sa ika nga po'y Republika ng Pilipinas laban kay kasalukuyang Presidente Bongbong Marcos? Ano na nangyari? Mga kaibigan, ay kalat na rin ho kahit sa ang malalaking stream media at siyempre sa social media na ang mga alipures nitong ni Digong ay patuloy pa din ho ang paggawa ng mga hakbang para siraan ang kasalukuyan nating presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Ay kung updated ho kayo, ay makikita nyo po ay naglipada ang anumang fake news, mga bagong ika nga po ay ginagawa nila, mga bagong linyada kung paano siraan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre, walang iba, ang mastermind yan ho ay itong natakot sa ICC. Kasama ang kanyang anak na si kasalukuyan ng mga vice presidente. Isa ka po natin tatalakayin yan, yung mga patuloy na paninira, mga kaibigan, itong kampo ni Digong, kampo ni Sara Duterte, kasama ho ang kanyang mga tagasunod. Ay talagang heto, ang bigyan po natin ng highlight sapagkat simula ho nang nagdeklara at kinumpirma ng ating pamahalaan na papapasukin ang ICC dito sa ating Republika ng Pilipinas ay tuluyan na pong naglaho. Hindi na makita. Ito nga si Digong. At kalat na rin ho sa social media na posible na ito ay gumagawa ng paraan para tuluyan ng makatakas, mga kaibigan. At ito nga, kahit itong kanyang tinuruan, kinumpasan, nung panahon na siya ay presidente na si Bato de la Rosa, sabi nga niya, ay tinrider siya ng ika nga po'y ating pamahalaan, tinrider siya ng ating Pangulo. Ganon din ho, alam ko. Ganon din ang pananaw kung magsusuri po tayo. Ganon din ang pananaw na kalat din ho sa social media at sa malalaking stream media. Kahit itong si Atty. Harry Roque ay pinagpipilitan na bumalintong walang sariling paninindigan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po dito, kaya Roque ang kanyang tagapagsalita ng kasinungalingan. At nabanggit nga doon, tinraidor ng ating pamahalaan itong si Digong at si Bato. Saka natin pag-usapan si Bato. At baka naman umiyak na yan. Baka pag diniin natin ang usapan tungkol dito sa ICC, tungkol kay Bato, ay baka ito ay patuloy na umiyak, ayaw hong tumigil. Sapagkat takot din ho ito na makulong. Ang katuwiran niya, yung apo niya, ay hindi makikita kapag kinuha siya ng ICC. Ay, hindi mo pa aminin na mahirap makulong. Hindi lang yung apo mo. Eto. At ito ang dating Presidente Digong ay malaki. Napakalaki na ang takot dito sa ICC. Wala na pong binibitawan ngayon na laban sa ICC. Wala nang binibitawan na mismong galing sa kanya
na pananalita, bunganga, tungkol dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga alipuris na lang nabanad. At sabi nga, ay napakalaking pagtatraidor dito kay Digong. Nitong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat itong ilang ahensya ho ng pamahalaan sa pangunguna. Ang una nagkumpirma ay itong Solicitor General Guevara na malaya ang ICC na papasukin sa ating bansang Pilipinas upang mag-imbestiga pa. At siyempre, kinumpirma din ho ng ating DOJ Secretary Boying Remulla na hindi haharangin malayang makapasok ang Interpol sa ating bansa para arestuhin itong si Digong at siyempre iba pa nitong mga kasama na kasangkot. Ay katulad nga po ng nasabi ko, kulang lang sabihin nila ng diretsahan na yan ay utos din ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan po isang public opinion, punto de vista. Kung gagamitin po natin ang ating mga ika nga po sentido komon, mga kaibigan, di mo ba? Ngayon no, nasaan po si Digong? Grabing takot na ho. Simula ho, nang ika nga po hindi na kinuntra ng pamahalaan itong mga ICC kung paano ang gagawing hakbang patungo sa pag-aresto at pagsilbi ng warrant of arrest. Ang sabi nga ay malaya, nako po, ay kainabang nervous na ito. Itong si Digong, gumagawa na ito ng paraan kung saan magtatago. Ay matalino ho ito. Matalino sa anumang taktika. Matalino sa anumang bagay. Lalo't higit kapag ito ay magigipit na ho, ay napakatalino nito na gumawa po ng paraan. Ay marami ho ang nagbibigay na kanilang komento dito. Katulad nga ng pinalabas at binalita sa anumang stream media ay ang mayroon na po na itong blue notice sa Interpol at marami rin po nagsasabi na ang Interpol ay nasa ating bansang Pilipinas at nakapaligid, ay wala tayong magagawa diyan. Dahil sinabi naman ng pamahalaan na malayang arestuhin ng Interpol. Subalit, gumagawa po ito ng paraan siguro kung paano ang mga aksyon. Baka lalong matakot ito si Digong. At baka ito lalo nang magtago. Talagang lahat ho ng paraan sa kampo nila. Itong mga hakbang na mga pagkumpirma ng ating pamahalaan ay sinisisi kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat wala daw ho isang salita ang ating Pangulo. Gusto ko pong bigyan ng linaw. Ayaw ko naman kayong bigyan ng anumang fake news. At para sa lubos nyo pong pangunawa, ay hindi po sinabi ng direkta ng ating Pangulong Bongbong Marcos na buwad sa kanyang bibig na papasukin ang ICC, na hindi haharangin ang pag-aresto dito ho kay Digong. Ang tangi nagsasabi lang po niyan ay itong Solicitor General na malayang makapasok sa atin bansa ang ICC at kahit hindi makipag-coordinate sa anumang pamahalaan kay President Marcos, kahit hindi makipag-coordinate, ay legal ho na makakapasok sa atin. Pwede na hong gumalaw. Ulit ko po, ang may sabi po niyan ay Solicitor General. At ang may sabi rin ho na pwede nang arestuhin ng Interpol, hindi haharangin ang anumang aksyon galawan para sa pag-aresto dito kay Digong. Ang may sabi ho niyan ay itong DOJ Secretary Boying Remulla. In relation
Bakit ko po nabanggit yan? Gusto ko pong bigyan ng linaw na hindi po direkta na galing sa bunganga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. But ang gusto ko pong ipunto, ito pong DOJ, lalo po sa kanyang mga sensitibong usapin at galawan, lalong-lalo na sa harap ng media, hindi po gagalaw yan sa mga galawan tungkol po diyan sa ICC na hindi po alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pinatunayan ng ating DOJ na hindi haharangin, kinumpirma, pwedeng arestuhin ng Interpol itong si Digong. Buti po na tayo ay nakakaintindihan. At si Solicitor General Maynard Guevara din ho. Hindi rin po magsasabi yan at gagalaw na mga ganyang sinabi niya na papapasukin ng ICC sa ating bansang Pilipinas. Allowed! Walang makakahadlang. Hindi rin po gagalaw yan nang hindi alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya't maliwanag ko dito, ang lahat na lumalabas sa social media, malalaking stream media, ng mga statement, katulad ng papapasukin ng ICC, katulad ng huhulihin ng Interpol, hindi hahadlangan. Walang makakaharang sa pag-aresto. Dito ho, kay dating Presidente Digong, yan po ay alam ng ating Presidente Marcos. Alam nga namang, ika nga'y magdesisyon ng sarili, ang DOJ, hindi naman, di ba? Babaypasin mo ang Presidente. Alam nga naman magdesisyon. Nang hindi alam, ang Solicitor General, siyempre, first consult muna kung ano ang dapat gawin, sabihin. Mga arrangement dito sa ating kataas-taasan na nanunungkulan Pangulong Bongbong Marcos. Datapwat, nasabi ko po sa inyo ang gusto kong linawin. Hindi ho tayo nagpapakalat dito ng fake news. Kaya nililinaw ko po, mga mahal kong taga-subaybay. Kaya kung ano man ang galawan ho ng DOJ, ang gusto kong ipunto, kung ano man ang galawan at nasasabi ng ika nga po'y Solicitor General sa mga nasabi nila ho, yan po ay alam ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa aking punto de vista, pagsusuri na mayroon po tayong pinagbabatayan at impormasyon na nakuha diyan, mga mahal kong taga-subaybay. Ay kumusis ang papaganahin po natin. Hindi pwedeng bypassin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganyan desisyon. Alangang magdesisyon ng sariling desisyon. Dito ho, ang DOJ at ang Solicitor General. Kung magugunita nyo, ay alam mo naman ang posisyon at ang pananaw before. Alam ng taong bayan yan na ang pananaw at ang stand ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pa papasukin ng ICC. But ngayon ho, biglang nabaligtad. Papapasukin. At siyempre, hindi haharangin ng gobyerno ang pag-aresto ng Interpol dito sa dating Presidente Digong. Okay, alright. Maraming salamat to. Binigyan ko po lang ng konting linaw at nasa ganun po ay lubos po nating maunawaan. Isang like lang sa video na ito, diyan sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo. May kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Paki-subscribe lang po ang aking YouTube channel sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.